Vasectomy ang isang paraan ng birth control kung saan lalaki ang kailangang operahan. Pero gaano na nga ba kabukas ang mga kalalakihang Pinoy na gawin ito sa ngalan ng family planning? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Ilang minutong operasyon lang ang kinakailangan para sa mga pasyenteng sumasailalim sa vasectomy. Sa procedure na ito, pinuputo ng ilang parte ng reproductive organ ng lalaki. Ang resulta, magiging infertile at hindi na makakabutis ang isang lalaki. Marami-rami rin nagpapagawa, no? And most especially ngayon kasi it is a form para hindi talaga mabuntis yung asawa na, no? Bago pa man sumailalim sa ganitong procedure, dumadaan muna ang mga pasyente sa counseling upang matiyak na ito talaga ang gusto na mag-partner o ng lalaki mismo. Ako personally, tinatanong ko, ilang taon na ba si Mrs.? Ilan na ba ang anak nyo? Kasi once you undergo this procedure, even if merong procedure na i-reverse siya, hindi ka na maka-achieve ng 100%. Para sa ilang loipi na aking nakausap, bukas na sa kanila idea ang pagsailalim sa vasectomy. Lalo't ang ilan sa kanila, marami ng anak. Mahirap na yun. Kailangan, tigil na natin. Okay na daw 5. Tama na daw. Hindi naman nakakabawas yun kasi pang-control lang populasyon din yun. Kaya magandang idea rin, kaya lang iba-iba nga lang yung pangmalas ng bawat isang lalaki. Pagtitiyak naman ni Doc, hindi nakakaapekto sa pagkalalaki ng pasyente kung pipiliin niyang sumailalim sa vasectomy. Hindi rin ito naapektuhan ng pagkahumaling ng lalaki sa pagsiping. Nilalagay lang natin yung vasectomy, yung vas deferens, no? Para lang yung sperm ay hindi na lumabas. So it has nothing to do with decreasing libido kasi hindi ka naman nag-affect ng testosterone mo. Sa dulo ang tanong, handa na ba ang masang Pilipino sa male birth control? Isang usaping dapat pagtuunan sa panahon ng responsabling pagpapamilya. Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita.